Ipanalangin po natin ang mga may sakit, no, sa ating community, no? Si Brother Jan, si Emily, si Sister Levi, no? Si Sister Yoli, ang lahat po may karamdaman sa ating community, tinataas po namin, Panginoon. Thank you, Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Banal na Ama sa langit, habang nagtitipon kami upang pag-aralan ng iyong salita, aming hinihiling ang iyong patnubay at karunungan. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong katotohanan at naway ang pag-aaral na ito ay magpalalim sa aming pag-unawa sa iyong pag-ibig at layunin para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang gabi po at magandang umaga. Ngayon pong gabi, ang topic po natin ay Desires and Longing for God. At ang servant po ngayon ay si Sister Emily. Thank you. Thank you, Sister Jean. Thank you, Bishop. Desires and longings natin para kay God. Gusto ko muna sana simulan ito sa pagtatanong sa atin, sa bawat isa, no? Ano ba mga dinedesire natin sa buhay? Ano ba yung mga nilolong natin sa ating buhay? Kaya ano ba yung mga gusto natin sa ating mga buhay? Simulan natin sa individual desires. Punta muna tayo dyan sa individual desires. Siguro lahat tayo may desire na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Sino ba naman hindi? Diba? Siyempre, lahat tayo gusto natin meron tayong sariling bahay. Lahat tayo gusto natin meron na tayong sariling lupa. Ano pa gusto natin? Gusto natin magkaroon ng kotse. So, hindi lang ho isa, ha? Maaari sana dalawa, di ba? Kasi gamit ng mag-asawa, gamit ng mga anak, dapat iba-iba yon para hindi na uubusan ng stock. Hindi magagasgas yung sasakyan mo kung isa lang. Ano pa ang mga hangad natin? Siguro gusto natin bumiyahe. Diba? Travel. Nagsimula tayo to own our own house and lot. Gusto natin ng magkaroon tayo ng mga sasakyan. O sasakyan, sige, okay lang ako, kahit isa lang. Travel, gusto natin mag-travel. Sister G, yung pangarap nating magbiyahe sa Korea, gagawin natin yan, di ba? Although ikaw nakapagbiyahe na, marami na nakapagbiyahe dito. Ano pa ang gusto natin? Ano pa yung mga desire natin sa buhay natin? Naku, lahat ito sigurado magugustuhan. Money. Money, money at money. So dati may pera tayo, di ba? Hanggang maaari, ayaw natin uubusan ang kaban natin na magkaroon ng pera. Iba kahit na nahihirapan, kailangan natin talagang meron tayong pera. Yan yung mga hindi pa tayo nandito. Mamaya, pupunta ako doon. So ano pa gusto natin? Money. Ano pa gusto natin? Fame. Ba, gusto natin, sikat tayo. Although sa atin naman sa Christ family, hindi naman masyadong pansin tong fame, di ba? Kasi pantay-pantay lang naman tayo, gaya na tayo mga servant of God, hindi na natin masyadong hinahanap ang fame. Pero kung wala pa tayo kay Lord, ano ang hinahanap natin? Kasama yan. Gusto natin, sikat tayo sa workplace natin. Kung tayo ay medyo mukhang artistahin, gusto rin naman natin sikat tayo kagad. Tama po ba? Okay, so syempre tama, ano? Maliban na lang kung meron pa kayong gusto idagdag. Ano pa bang mga, kalusugan. Desire natin na mabuting kalusugan, di ba? Sabi nga, good health and good wealth. Pero ano ang nagmo-motivate sa atin? Bakit natin gusto yung mga yon? Kasi gusto natin maginhawa tayo. Gusto natin kampante tayo sa buhay. Para bang kahit na magkaroon ng crisis, pero tayong pera. Kahit na
konti lang yung lugar na pagbiyahean natin, konti lang yung lugar na kung saan tayo nakapag-travel, at least nakapag-travel tayo. Pero bakit tayo nagkakaroon ng motivation na ganun? Bakit tayo nagkakaroon ng individual desires and longings? Kasi nag-umpisa yan nung nagsimula tayo magkaroon ng trabaho. Siyempre, ang unang-una nating gusto ay Sister G, punta tayo doon sa motivations ng bakit natin gusto ma-acquire. Bakit natin gusto ma-acquire ang mga ito. Ayun na. Number 1, tayo ay nagpaplano. We plan. We plan first. Siguro nung nagtatrabaho tayo, parang I'm talking of the past, no? Siguro pag gusto natin makamit yung mga desires and longings natin, tayo muna ay magtatrabaho. Siyempre, paano natin magagawa yan kung wala tayong trabaho? We plan. Number 2, nabuo na natin ang plano natin. Ano susunod natin gagawin? We maintain our goals. So, nagtatrabaho tayo. Plano ko dito sa pagtatrabaho ko, makakapagpagawa ako ng sariling bahay, magkakaroon ako ng sariling mga lupa. Sabihin natin mga lupa o lupa. Gano'n, di ba, no? I-maintain natin yung mga goals na yun para ito ay ma-achieve natin. So, number 3, we work hard. We work hard. Kahit na nagtrabaho ka ngayon, abutin ka hanggang bukas sa umaga sa magtatrabaho ka. Kung tayo naman ay negosyante, kung bukas na ang business natin, kahit dapat magsara na, kailangan bukas pa. Kasi may papasok pang pera eh. Tama po ba? Tama, di ba? So pagka nagkaroon na yun lahat, nakamit na natin ang lahat ng yun, happy na tayo kasi na-achieve na natin. Pwede na tayong maging makapag-relax. Sabi niya, makapag-relax na. Ito ay in the past. Nung mga nakaraan natin to, before knowing God. Actually nga, nung kilala na natin si God, meron pa rin tayong mga pagkukulang sa Kanya eh. Kasi kadalasan lumalapit tayo sa Kanya kapag kailangan natin siya. Tama po ba? Pagka lumalapit tayo sa Kanya, pag meron tayong mga gusto, that was before. Ngayon, lumalapit tayo kay God kasi gusto natin mabuti ang ating kalusugan. Pero noong unang panahon, hinahanap natin yung rangya sa buhay, yung kasaganaan, yung sobra-sobra, lahat ng bagay sobra-sobra. So, dapat tapos na yun eh. Ngayon, bakit hindi natin, medyo iiksian ko na lang po para maraming makakapag-share. So, yung bakit nagagawa natin lahat yan? Lahat yan, no, nagagawa natin. Magpayaman, magkaroon ng maraming ganito. Bakit ho natin nagagawa yan? Pero ang desire natin kay God ay nawawala. Para bang pagka nagkasakit at saka tayo tatawag sa Kanya. Kapag hirap na tayo. Mga unang panahon to hirap na tayo sa tuition, sa pagbabayad ng bahay. Actually, hindi pa nga natin siya natatawag noon eh. Kumbaga nung naging, di ba po Bishop, natawa tayo Bishop. Kumbaga kilala natin siya. Kilala natin siya, pero hindi natin siya tinatawag nung mga panahon na yun. Pero bakit ngayong panahon na ito, na tayo ay nasa Panginoon na tayo ay servant na of Christ family, natuto na tayong tumawag. Kaya sabi ko, ang talks, ang ating mga aralin ay paiksi na ng paiksi. Kasi natututo na tayo eh. So, Sister G, why do we desire and long for God? Ito ang mga kailangan natin, no? Tayo ba ay motivated para makilala si Lord? Number 1, paano natin siya makikilala? Through prayers. Mag-pray lang tayo. Kasi pag minsan talagang mahirap siya makilala, lalo na kung hindi naman tayo sumusunod sa kanyang mga laws. 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 Yung mga commandments niya.
hindi naman tayo makasunod doon. So, ipag-pray muna natin yun. Kung sakali, wala pa tayo doon at gusto nating makamit o makuha ang attention ni God, makuha natin siya sa pamamagitan muna ng panalangin. Mag-pray tayo at i-desire natin na, Lord, gusto kitang makilala. Gusto kitang makilala kasi hindi dahil sa tayo ay tumatanda, kundi dahil sa hindi dahil sa tayo ay papunta na sa ating dapat hapon. Kung hindi, gusto lang natin siyang makilala na. Andito na yung punto na tayo ay nagkakaroon na ng malalim na desire. Deep desire or deep relationship kay Jesus Christ, kay God. Number 2, letter B, kasi yung una pala ay believe. Sorry, sa mga yung ulo ko. So, una muna is to believe, Bishop. Believe. Let us believe first. Oh, sorry, Sister Gina, punta ka sa believe. Ayan. Let us believe first na siya ang ating bread of life. Tama po ba? Si God, Jesus Christ, siya ang ating bread of life, siya ang ating Savior, siya ang ating tagapagligtas. Wala nang iba. Wala nang iba, siya lang. Kaya kapag nasa atin siya, wala na tayong ibang hahanapin pa sa mga susunod na chapter ng ating buhay. So, sa number 2 is to seek. G, ayan na, nakalagay na. To seek, ito na yun. To seek Him through, letter A, through prayers. Pray lang ho tayo na gusto natin siyang makarelasyon, makasama, maging tagapagligtas. Yung kasama natin sa lahat ng bagay. Devotion. Magkaroon ho tayo, letter B yun, sa balik na B. Magkaroon tayo ng devotion kay God. Kasi, yun lang naman ang iniintay niya sa atin eh. Na tayo ay dedicated at devoted sa Kanya at sinusunod natin yung mga laws niya, yung mga gusto niya. Well, sa una, mahirap. Kasi sino ba naman hindi mahihirapan? Lahat tayo dumaan doon. Lahat tayo dumaan. Baski man si Bishop, siguro bago maging Bishop o ang ating mga kaparian, bago naman sila naging ganun sa kanilang vocation, marami rin naman siguro silang pinagdaanan na pagsubok. Tama po, di ba, Bishop? So, lalo na ho kami mga lay people. Ang hirap abutin, ang hirap magkaroon ng personal relationship kay God. Kailangan ng maraming dasal, kailangan ng maraming devotion. Ano ba yung mga devotion natin? Siguro yun yung mga sinabi noon na isa sa mga napag-aralan natin to eh. Yung mga sacramentals, yung pag-rosary, yung pagnonovena, at ano pa yung mga ating pagbabasa ng Bible. Yan, number 1 yan, para makilala natin si God. Kahit po ako ay matagal na sa Christ family, pag may kailangan lang ako, kaya meron akong gustong basahin, tsaka po ako nagbabasa ng Bible. Hindi ho talaga yung araw-araw. Yan ang number 1 na dinedesire ko ngayon. Yung makapagbasa ako ng Bible araw-araw, kahit tag 15 minutes lang po. Kahit tag 15 minutes lang. So letter C, quality time with Him. Yan nga ay makikita natin sa Jeremiah 29, sandali po yung salamin ko. Jeremiah 29, verse 12. Na kailangan ho natin talaga magkaroon ng quality time. Paano ho? Tawagin natin siya. Tawagin natin siya. Kasi, babase na rin ako para konting sharing na rin. Kasi pag tinatawag ko siya, pumupunta siya eh. Lalo na kung established na yung ating prayer time. Pag sinabi mong 10 o'clock ang prayer time ko kay God, andun siya. Minsan nauuna pa siya sa'yo. Kaya kung maobserbahan ninyo, di ba, pag nagpe-pray tayo, minsan ang bilis. Ang bilis kasi ramdam natin kaagad siya. Pero pagka wala tayong regular prayer time, ang tagal. Ang tagal natin. Para ba ang tagal, naranasan ko rin to. Ang tagal-tagal, nagmumuni-muni na ako, kung ano-ano na yung mga ginagawa ko para pumunta siya. Natatagalan ako.
Pero ngayon, mabilis. Pag sinabi ko 10 o'clock, Lord, magkikita na tayo ng 10 o'clock. Kakausapin kita ng 10 o'clock. Ando na siya. Ando na siya. Mauuna pa siya sa akin. Pero bukod yan sa araw prayers, ha? Kung sa sinasabi ko yung araw prayers natin, yun yung kahit nasaan lugar ka, kahit nasa kusina ka, kahit nasa dining ka, nasa bathroom ka, kahit nasaan lugar ka, yun yung prayers na, Lord, andito lang ako ha, usap tayo. Alam mo, isa pang magandang advantage din, yung kapag ikaw ay nag-iisa. Kaya, sabi nila, kung kilala mo si Lord, kahit saan lugar, kahit magulo, kahit maingay, dahil may personal relationship ka, madali siyang nakakausap. Pero minsan, maganda rin naman yung pag mag-isa ka. Pag mag-isa ka sa kwarto, mag-isa kang nag-uusap, ang sarap din nun. Mamaya dadagdagan ho natin kung ano pa yung ma-share natin dyan. So, ano pa? Letter D. Forsake evil ways and thoughts. Psalm 34:12 naman po ito. Ano ko bang dapat nating alisin na? Evil ways. Evil thoughts. Kalimutan na ho natin yung mga yan. Yung mga paraan natin na pandaraya, pagkamakasarili, yung parang feeling mo, ano ka, ang tawag doon, yung mataas ka. Alisin na ho natin yung mga yan. Let's be humble. Maging mababa na tayo. Hindi naman yung mababa, pero mababa. Subukan natin maging lumevel sa lahat ng mga tao. Mapayaman, mapagitna, mapamahirap. Maganda ang pakiramdam. Maganda ang pakiramdam. Ika nga itong Kristiyanong ito, itong servant ng Christ family na to, all around yan. Kahit saan mo dalhin yan, kaya niyan. Kaya niya makibinggal sa mayaman, kaya niya makibinggal sa middle class, kaya niya makibinggal sa mahirap. Bakit ko po na ihalimbawa ito? Kasi meron na tayong relasyon sa Diyos. Meron na tayong relasyon sa Diyos na hindi na ho tayo naghahanap ng mataas na level. Gusto mo, kagaya noon, di ba, yung unang kong binanggit, yung mga individual desires natin. Hindi na ho tayo naghahanap ng maraming bahay pa, maraming lupa pa, maraming kotse pa. Kasi satisfied na tayo with what we have. Ibinigay na ni Lord sa atin. Bilang ganitong nasa sitwasyon na natin, ibinigay na niya sa atin lahat. Siguro ang tanging pwede na lang natin gawin ngayon ay magmuni-muni na lang sa Kanya. Isipin na lang natin siya para maging maganda. Do what is evil. Do what is right. Do what is right and live humbly. Yun po yung aking letter E. Kaya lang hindi ko na ho isama doon sa letter F. Lalagyan ko pa sana ng letter F. Yung what's this? Yung confession. Confession. Gawin ho natin regular yung confession. Every time na magkakaroon ka ng opportunity na bibigyan ako ni Sister Jessica, Sister G, ng ganitong mga assignment. Parati ko sinasama sa aking paksa ang pangungumpisal. Kasi maganda ho, para magawa natin ang lahat ng ito, kailangan din ho natin mangumpisal. Kailangan ho natin yan. Okay, so sa last na gusto kong sabihin, kung babasahin ho natin ang John 6:22 hanggang 29, nandoon po lahat ang mga desires na gusto natin or mga longings na gusto natin para makasama natin si Jesus Christ. Marami hong bagay at hindi ko na pahahabain para sabi ko nga, Sister G, makapag-share mo ng iba. So with that, maikling message ko naway nakapagbukas sa ating puso at sa ating isipan. Hindi ho dahil sa tayo ay na kay God na accepted na ho tayo sa pagkakamali. Hindi po. Dahil hanggang ngayon, kahit ho sa mga ganito nating edad, nandun pa rin yung desire natin. Gusto natin mag-travel, gusto natin lahat. Pero
mas paibabawin natin yung desire natin para makilala natin si God. Mas unahin natin, mas bigyan natin ng priority na makilala natin ang Panginoon. Para sa ngayon na hindi pa ho nakakakilala sa Kanya, challenge ko po sa inyo, kilalanin ninyo kasi napakasarap niya magmahal. Napakasarap niya magmahal na to the point na maluluha ka kasi yung pangangailangan mo, dumadating na lang. Yun eh. Yun yung sinasabi kong magandang relasyon sa kanya. Kalain mo ba makapagpabakuna ako, Bishop? 4-5 din pala yung bakuna sa sa pneumonia. Provide ni God para sa akin gamit ang aking mga anak, ang aking mga apo. So hindi na kayo maghahanap ng kahit na ano kapag kayo ay may personal relationship kay God, ipo-provide ho niya lahat ng ito. So with that, may God be praised at nawa mawala na po itong silat ko, Bishop. Maraming salamat, Bishop, brothers and sisters. Sister G, okay na yun. Praise Jesus, ha? God bless us all. Oo. God bless us all. Oo. Praise Jesus, ha? Oo. Siguro pwedeng mag-share yung iba dahil Opo. yung ang ano po natin siguro yung na-touch ako kay Lord sa sinabi ni Sister Emily, napakasarap magmahal ng Panginoon, no? Opo. Totoo po yan. Maranasan. Kasi pag naramdaman po natin yung na masarap magmahal ang Panginoon, we keep on longing and desiring for Him. Opo. No, so ayun po yung isang biyayang hilingin natin at binibigay naman niya. Minsan nga kahit di natin hinihingi, binibigay na niya. Binibigay niya. Dahil may relasyon na tayo. Halimbawa, para sa akin, no? Sa mga pare, sa seminarista, ang training kasi namin, pagkagising niya, may morning prayers kami, meditation, may mass. Pero na-experience ko po, kahit na pagkagising ko, bago pa ako magdasal, pinapadama na niya sa akin yung presence niya. Opo. No? Nung dati may yung effort nang gagaling sa akin, no? Yung may sinabi si Sister Emily na meron tayong disiplina. Halimbawa, alas 10 tayo magdasal. So yung alas 10 na yun, napakahalagang oras para sa ating relasyon kay Jesus, no? Kung may morning prayers tayo, napakahalaga ng oras na yun. May disiplina tayo. Nagkakaroon ng discipline. Para si Jesus, Jesus prayed the whole night. No? Nakalagay po sa Biblia, no? And early in the morning, hinanap siya ng mga apostles niya, mga disciples niya. Sinabi niya, Lord, hinahanap ka ng mga tao. Kasi nagdadasal siya. No? So, napakahalaga po na yung disiplinang yun, o yung sinabi ni Sister Jessica na nakita ko sa kanyang reel na kung meron tayong excuses na late tayo o hindi tayo may nagawa, ang pinakandang excuse natin dahil we have to attend the mass. No? Siya po yung una. No? At from this discipline, si Lord na ang kumikilos. Kung sa Catholic spirituality, ang tawag dito po acquired contemplation. Mga Carmelites, yung mga madre, nakikita niyo, mga Pink Sisters, faithful sa prayers po yan, faithful. No? Nagdadasal po yan from 6, 3, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6. 24 hours. Tapos ang basis niyan, as Psalm 119, 61, no? Talagang ganyan po yung mga mongha, no? Faithful sila. Sa kanilang faithfulness, binibigyan na sila ng gift ni Lord ng contemplation. Ang contemplation, wala ka ng effort. Si Lord na nag-take over. No? Na-experience niyo yan eh. Pero paminsan-minsan. Ako na-experience ko yan, no?
siguro dahil marami akong sakit ngayon, nahihirapan ako magdasal kay Lord dahil o yung sinasabi ni discipline na magbasa lagi ng Bible, no? Pero at least may mga verses na kaya yung sa ano ko, sa kwarto ko, sa kusina, pinapaskil ko yung mga word of God doon, no? Para pag napadaan ako, nababasa ko, no? Although alam ko na yun, pero pag nababasa ko, ibang dating eh. No? Pero ngayon si Lord, pagkagising ko, pinaparaman sa akin yung presence niya, no? Ang tawag dyan ay acquired contemplation, no? Yung acquired contemplation, pag nagparsigi ka dyan, magkakaroon ng spiritual marriage. Na-experience ni Saint Teresa of Avila. No, union with God. Ito yung parang kandila, dalawang kandila, ikaw tsaka si Jesus, pero magkaisa na kayo. Isang flame na lang. Kasi united na kayo ni Jesus tsaka ikaw. Ayun po yung goal natin, no? Yung longing at desire natin, mas matindi ang longing at desire ni Jesus sa atin. No, ayun po yun eh. Kasi pag nagkaroon tayo ng disiplina na sinasabi ni Sister Emily, magkaroon tayo ng acquired contemplation. Siya na mismo kumikilos. Na hindi mo may paliwanag na yan. Na wherever you are, ito, God is everywhere. Naramdaman mo yung presence niya kahit saan. No? O kumbaga si Brother Aldrin kahit anong init naramdaman niya pagpunta niya kay Padre Pio, sobrang init dun eh. Naramdaman niya ang init ng pag-ibig ng Diyos. Na-relate mo lagi. Ang iyong karanasan, acquired contemplation po yan. Gift ni Lord yan sa ating faithfulness. No? Kaya maganda yung pagka-sum up niya, no, ng mga desires and longings. Si Saint Thomas Aquinas, yung desires and longing natin, apat kay Saint Thomas Aquinas eh. Power, fame, pleasure, tsaka wealth. No? Kay kay Scott Hahn, isang lay person to, dati mong protestante naging katoliko, dahil sa konteksto ng Amerika, sabi niya, nag-fail tayo usually sa tatlong bagay, no? Power, money, and sex. No? Pero mas malalim si St. Thomas Aquinas kasi hindi lang sex, pleasure. Kasi maraming klase ng pleasure. No? Yung money, maraming form yan. Pwedeng wealth, no? So, lahat po yun, meron tayong ganun longing. Ang gusto ni Lord, dahil lang tayo natural sa atin yun because we live in a fallen world. Ang ginagawa ni Lord, binibigyan tayo ng longing for Him. No? Maraming Bible-based verses on this, no? Kinote nyo po, Jeremiah 29 verse 3. No? Call on me. No? Sinabi ni Lord na yun, call on me and I will answer you. Ano na yun? Assurance na yun. Sinasabi niya parang subukan mo ko. Dahil may relasyon na kayo. No, hindi yung parang doubt o hinahamon si Lord. Hindi na. Kasi may relasyon na kayo. Kaya sabi ni Lord, call on me. At nandiyan ako and I will save you. Kaya mga psalmist, sinasabi nila, I will never fail to proclaim your salvation. Iniligtas tayo lagi ng Panginoon. No? Sa ating kalagayan, no? Iba't ibang yugto ng ating kalagayan, may mga iba't pangailangan, pero si Jesus kumikilos dyan. No? Dahil nga yung, of course, alam naman natin, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. O sa Psalm 37, verse 4, makikita nyo sa EDSA to, no? May isang doktor to doktor gumawa nito Doktor na born again. Dahil gumanda business niya, ginawa niya lahat ng sa EDSA, kanyang budget, nilalagay niya malaking passage. No? Psalm 37, verse 4, no? Delight in the Lord, and He will give you your heart's desire. Or ang ibang translation, seek your happiness in the Lord, and He will make you happy. Mapasin niyo sa mga YouTube, sa mga pare, paano maging masaya. Ayun, isang pakiramdam, Lord, seek your happiness in me, and I will make you happy. Kasi gusto natin maging masaya sa buhay. Sabi niya, seek your happiness in me. No, yung longing mo. Napapalitan. O kundi sa Psalm 42 ata yun kung meron kayo, sige, pakibasa po. Kung meron, maganda to Psalm 42 verse 1. Verse 1 and 2. Kung meron kayong Bible, whether in English and Tagalog, pakibasa po, no?
seek your happiness as a deer longs for a stream of cool water, so I long for you, O God. I thirst for you, the living God. When can I go and worship in your presence? Kung meron po kayo dyan, Bible, Psalm 42 verses 1 and to 2. O sa Tagalog nung awit o salmo. Kung meron po kayo dyan, pakibasa. Kasi maganda pong pakinggan yan eh. No, you are like a deer longing for running streams. Yung parang, alam mo yung deer, ano ba ang Tagalog sa deer? Uhaw na uhaw ka. Nabigyan ka ng thirst. Nabigyan ka ng thirst. Sige po, kung meron po nakakita, pakibasa po. When shall I go to contemplate the face of the Lord? Oo. As a deer longs for flowing streams, so my soul longs for you, O God. Sige. May Kung kanta meron, po ito eh. ano po, tama, isang song po yun, no? Opo. As a deer longs for running streams, so my soul longs for you. Meron diyang Tagalog Bible, napakaganda po niyan eh. Ayan po yung contemplation na ibibigay ni Lord sa atin, yung sinasabi ni Sister Emily, no? Siya na mismo ang kumikilos, ang Panginoon na mismo, no? Meron po kayo? English din po sa akin kasi Bishop eh. Oo. Awit o Salmo 42 verses 1 and 2. Meron po kayo sa Tagalog niyan? Ito po. Ayan po yung height ng ating spirituality. Lahat po ng talks natin on sharing, yung mga faith, yung mga trust, lahat po yan patungo dun. Yung will niya at ang will natin, nagkakaisa na. O sabi ni St. Teresa of Avila, 2 candles, pero nag-unite na. Kasi yung longing natin ay mas nalulong si Jesus sa atin. And because of our discipline in our faithfulness kay Lord sa ating prayer life, meron tayo laging time for Jesus. Yung time natin kay Jesus, sacred po yan. Hindi natin pinapabayaan. Ibig sabihin, kung meron ko ibang gagawin, uunahin ko to. Unless otherwise may mga emergency situation. Pero ang uunahin ko lagi, yung prayer life ko, uunahin ko yun. No? And the Lord will reward that on hindi nyo na po mapaliwanag yan kasi siya na po mag-take over niyan. Ang tawag po dyan ni St. Teresa of Avila is spiritual marriage. You are no longer two but one. No, one flesh. Meron po nakakita ng Tagalog o Ito sige po. Sige po. Panaghoy ng isang dinalang bihag. Apo. Paanong batis ang siyang hanap ng isang usa? Gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Yun. No, yung usa. Naghahanap. Gift po yan eh. We are thirsting for God. No, every time may opportunities tungkol sa Diyos, no? Of course, sinabi naman ni Lord sa atin sa 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. We live by faith, not by feelings. So kahit nandiyan tinaramdaman, no? Dahil siya may sakit tayo o masama pakiramdam natin, pero sa faith natin, hinahanap na natin siya. No, hinahanap natin siya. Kasi una siyang naghanap sa atin. No, ayun po ang spirituality ng Catholic Church, no? Ayan po yung tugatog, the height of our spiritual life. Siguro hanggang doon muna, no? Mag-share muna iba siguro o kung may tanong. At kung sinabi ni Sister Emily na bago ako mag-end, tapos kayo muna magtanong o mag-share, tapos papasok ulit ako. When Jesus becomes all for us. No, yung sinabi Sister Emily, no? Na si Jesus na ang all sa atin. He becomes all to me. No, ihilingin po natin yun, no? Na He becomes all to us. Kahit anong ginagawa natin, Jesus becomes our number one. No? Jesus is my number one. No? Di mo kung masabi natin sa buhay natin yan, gift yan ni Lord.
at mangyari yan if you are faithful, you have a disciplined prayer life na in-stress sa atin ni Sister Emily ngayon na sinasabi ni Lord through her na magkaroon tayong disiplina sa ating time for prayer or appointment with Jesus. No? Sige po, kayo naman po muna. Oo. Mag-share. Apo. I just want to praise and thank the Lord for our anniversary, 41st Oo. anniversary. Oo, sinama ko po kayo sa misa, Ate Jessica at Salamat Brother Egay. Oo. Happy anniversary nga pala, Sir Jess. Salamat. Parang hindi ko na maalala kung gaano katagal nangyari yung anniversary namin na nakapagmisa kami. Hindi kami nagpunta sa isang fancy restaurant. Nasa Burger King lang kami. Nag-aaya pa siyang mag-coffee. Sabi ko, wag na. Parang, tapos meron na kaming prayer time na mag-asawa. Ang tagal na panahon, pero yung sa gabi, meron kaming dinadasal na mag-asawa. Parang, sabi ko nga sa kanya kahapon, madalas tinatanong ko siya, masaya ka ba? Sinasabi niya, oo. There was a time na tinanong ko siya, masaya ka ba? Sabi niya, masaya naman tayo, di ba? Kahit wala tayong pera. Sabi niya dati. Ngayon, masasabi ko na hindi pala talaga dapat sinusukuan ng marriage, lalo na pag pinag-isa kayo ng Diyos. Yung sinasabing ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kasi once na kayong mag-asawa, nag-submit talaga sa Kanya, at first hindi nyo makikita parang dasal ka ng dasal, dasal kayo ng dasal para wala nangyayari. Pero sa katagalan, makikita nyo yung kamay ng Panginoon kung paano nagtrabaho at nagtatrabaho pa sa buhay ninyo, lalo na sa relasyon ninyo mag-asawa. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi parang talagang i-allow niya yung batukan ka, masaktan ka, ma-realize mo yung mali mo, iganyan sa mukha mo. Kaya pag may nangyayari palang masakit sa atin, naalala ko yung salita ni Kuya Dennis, hanapin mo yung lesson. Pag may nangyayari sa ating masakit, hanapin natin, why did God allow these things to happen? For us to learn, para tumakbo rin tayo sa Kanya. At basta sinurrender mo pala talaga sa Kanya, marami kang matututunan at magugulat ka kung paano siya nagtatrabaho sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Marami pong salamat. Praise God. Yun lang. Praise Jesus, ha? Oo. Dito sa sharing po ni Sister Jessica, makita mo yung work ng sacrament of marriage. No, kumikilos ang grasya ng Diyos sa buhay mag-asawa. Kaya sacrament po 'yan. Kumbaga may sacrament of baptism, sacrament of confirmation, sacrament of confession, sacrament of the Eucharist, sacrament of holy order, sacrament of the anointing of the sick. Mayroong sacrament of marriage. No, mabigyan diin po dapat 'yun eh. Kasi actually bukod yan napakalaking biyaya ni Lord sa mga mag-asawa. It becomes a vocation kasi it is a sacrament. Kaya nga hindi pwede ang divorce sa Catholic Church, no? Although nangyayari yan, nakalagay palagi ko sa Malaki verse 2 verse 16. Pakibasa po, Malaki verse 2:16. Habang nakashare po ako, no? Malaki verse 2:16 sa Tagalog o sa English, no? Talagang ayaw ni Lord ng divorce. Kasi kikilos siya. Pero sa katigasan ng ulo ng tao, kaya nagkakaroon ng divorce, no? Pero sinabi niya from the very start, a man shall leave his father and mother and shall cling to his wife and the two shall become one. No, sacrament po yan, ang marriage sacrament po yan. Katulad ng mga ibang sacraments. Kaya ibig sabihin, maramdaman nyo yung kakaibang presensya ng Diyos sa buhay bilang mag-asawa. Bukod tangi po yan, no?
yung grace na yan ay hilingin nyo lagi kay Lord. May special grace yan dahil sakramento yan Nakita nyo po, Malaki chapter 2, verse 16. I hate Pakibasa po. divorce. I hate divorce. Wala na naniniwala dyan Wala na naniniwala dyan. Sabi niya, okay na yan. Pero si God, ayaw yan. Kasi nga may sacrament, hayaan yung kumilos tong ano. No? Of course, merong annulment sa church. No? Ibig sabihin, iba yung sorry po. Iba po ang annulment sa divorce. No? Ang annulment po kasi, there was no marriage from the very start. No? Ni-recognize ng church yun dahil maaaring may sakit ang isang partners. No? Kaya hindi mag-work out yung marriage. No? So there was no marriage from the very start. Pero ang divorce, valid yung marriage, pero dahil sa kakulangan ng bawat isa o ng isa, dinideclare ng estado na divorce. Kaya sabi ni God, I hate divorce. Kasi parang i-insulto nyo yung kanyang grace, yung kanyang sakramento. No? Kaya gift po yan, the gift of marriage. Mga iba hindi nakikitang gift yan Yung may asawa ka. Di ba? Mga iba, ginagawang joke yan No? Na para bang nung nag-asawa ka, para nakatali ka na. Marriage is a gift. Marriage is a gift. Your salvation and sanctification, sinasabi ni Saint Peter diyan sa aklat niya sa Peter, no? Nakasalalay sa ugnayan ng mag-asawa. No? So, our sanctification ay nasa konteksto ng pagiging mag-asawa. No? Kaya, ano yan, special, kaya sacrament yan, sacrament. It is a gift. Ma-recognize mo, gift yan. No, napakalaking biyaya ng Diyos binigay sa atin na tayo mag-asawa. Ngayon, i-work it out para maramdaman natin yung pagiging giftedness ng bawat isa sa atin because of the sacrament of marriage. Now, that's part of longing and desiring that we become holy in our married state in life. No? Kaya purihin ang Diyos, no? At tuwing mag-celebrate ng anniversary. Dahil doon makita ang faithfulness ni Jesus sa inyong dalawa, no? Praise Jesus. Sige po, may mga gusto po mag-share. No? Okay. Sino pa po gusto mag-share? Sino po? Pwede po ba ako? Sige Sige po, po, Brother Brother Aldrin. Ayan. Good evening po sa inyong lahat. Papa. Maganda po yung sinabi po ni Sister Emily dun sa mga desires. Okay. So, pero ang formula ng yung mga desires natin para maging isang katuparan, ang isang desire natin na hiningin natin kay Lord is kailangan, unang-una, let us do what is pleasing to God. Kasi yun po yung talagang bakit niya nagyayaman ang isang tao o isang nilalang dahil may nakikita siyang pleasing to Him. So basahin po natin ang Hebrews 13 verse 15 to 16. Nakalagay po dito, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to Him. Sa na yun, yung giving thanks to Him. But do not forget to do good and to share, for with such sacrifice God is well pleased. So yun talaga yung formula kung bakit pinagpapala niya tayo, binibigyan niya tayo ng mga pangailangan natin. Yung unang-una, yung ating mga pinapangarap na magkaroon tayo ng financial freedom. Kasi pag nagkaroon tayo ng financial freedom, we can travel, we can go anywhere, we can buy things, material, or anything
Tapos we can also share the blessings of God. So importante talaga, we must do good and share. So kung nakakatanggap tayo ng biyaya ng Panginoon, pahalagahan natin ito by sharing it to others. Kasi yung po yung yun po yung gusto niya. Yun yung happy siya sa gagawin natin na iyan. Yun ang sinasabing, pleased. He will be pleased. Kailangan i-please natin si Lord. Hindi kung sino-sino. Kasi minsan piniplease natin yung sarili lang natin. Kasi yun ang pleasing sa atin. Yun ang gusto natin. Pero unang-una talagang pahalagan muna ang priority. Ma-please mo na si Lord bago tayo. Ilang po. Thank you po. Sabi Praise nga, you Jesus, are no? blessed to be a blessing. Yes. Oo. Praise Jesus, no? Oo. Maganda po yun, Hebrews 13, no? 13 to 15. Napaganda po yun, no? It is a sacrifice of praise. Ayan po yung, ang misa po, sacrifice of praise. May sakripisyo ang misa because the mass is a sacrifice. No? We go to mass to worship God, not to please ourselves, no? May sinasabi ni Brother Aldrin, no? We please the Lord. No, kaya ako makisimba ako. Why? Why? To worship God, to please God. No? We do things that are pleasing to God. No, ay binigyan po niya ng din yun eh. Kaya nga po yung ito yung mga ginagawa nating kabutihan. Kaya na-connect ni Sister Emily, kaya lagi siya pupunta sa Sacrament of Confession. Kasi hindi tayo gumagawa na anything that is not pleasing to God. No? Kaya tama po yung sinabi ni Brother Aldrin, no? Ni-remind tayo ni Brother Aldrin through the Word of God, let what we do become pleasing to God and let our life becomes pleasing to God. No, yung ating buhay ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos kasi pleasing tayo sa Kanya. At dahil pleasing tayo sa Kanya, ang Diyos nag-reward sa mga kabutihang ginagawa natin para sa Kanya. No? At lahat na po yan nag-overflow yung ating mga blessings kasi we try to please God. Nakalagay nga sa... Napakasarap ng yung mga kabataan natin ngayon, napakasarap na nakilala nila kaagad. Opo, oo. Kasi ako, yung time namin, tagal bago mo nakilala si God. Hindi pa nagkaroon ng LSS, hindi pa nagkaroon ng Bible study. Opo. So, salamat sa mga younger generations ngayon na na-involved sa mga communities. Maaga silang nakilala nila. Maaga nila nakilala ang Panginoon. Napakasarap. Praise Jesus, ha? Sino pa po, Ate Edith, Sister Nene, Brother John, gusto niyo mag-share? Oo, nakalagay sa... Sige pa. Sa Armor of Faith, meron pang gusto mag-share? Marami pang time. Oo. Siguro, dagdag ko lang po. Yung sinasabi ni Sister Emily na nung panahon natin na para bang kung di pa nag-LSS, hindi pa magkakaroon ng personal relationship kay Lord. Siguro sa akin, masasabi ko dahil lumaki ako sa Catholic school, parang head knowledge. Although, meron ako kasi kumbaga, bugbog ako sa Bible verse dahil nga kay tatay, dahil elder siya sa Jehovah's Witness. Tsaka si nanay, well-versed din sa Bible. Parang ang ano ko, yung pag may problema, talagang kami magkakapatid noon, nagro-rosaryo kami. Yun lang, parang hindi namin alam yung
mga flowery words, ika nga. Basta ang alam lang namin, pag may problema, kami magkakapatid, nagro-rosaryo. Yun ang ano namin. Tapos, wala, nakakalungkot lang, tumanda, wala. Yun lang po. Ganun, no? Okay. Tsaka yung sinabi nung sinare sa atin ni Sister Jessica nung natutunan niya kay Brother Dennis, no, hanapin ang lesson, no, sa ating mga karanasan. No? Kasi doon kumikilos ang Diyos sa ating mga karanasan. So hanapin natin ang lesson, no? At ibibigay naman niya kasi may relasyon tayo sa kanya, no? Nakalagay nga sa picture ni Ate Edith, blessed are those who trust in the Lord, no? May tiwala tayo lagi sa Diyos, no? Gift to. Blessed daw, blessed masaya. O sa Greek word, ng blessed are the poor in the spirit, malakoy. No, malakoy. Ito yung mga happiness Ang ibang translation na blessed are the pure in heart, blessed are the persecuted, blessed are the peacemakers. Ang another word for that is happy. Kasi blessed, equivalent po yan sa happiness. Or happy are those who trust in the Lord. No, may kasiyahan tayo kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Ayun po yung surprises ni Lord Mapansin mo, no, Lord, kahit ang maraming ganito nangyari sa buhay ko, masaya ako. Hindi mo ma-explain yun kasi binibigay niya yun sa'yo. Yung gift mo, yung gift. No? Yung mga sakit tayo, Ate Emily, naman tayo sakit na. Pero meron pa rin may happiness. No? Hindi nawawala yun kasi binibigay ni Lord yun. No? Kaya nga sinabi ni Jesus sa John 15 verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So, sinabi ni Jesus nung maliit na po siya mag-suffer sa cross at mamatay. Sinasabi niya sa atin, sa ating mga pagsubok, ibibigay ko ang aking joy para ang iyong joy ay maging kumpleto. Di ba napakagandang promise yun? Sino ba may ayaw nun? Na ang joy natin maging kumpleto. Kukumpletuhin ni Jesus yan. Ayun ang salita ni Jesus dahil si Jesus ay Diyos. Kapag sinabi niya, gagawin niya at mangyayari. Gusto niyang ang joy natin maging kumpleto. I have told you this. Sinabi ko sa inyo. Kaya nga, happy are those who trust in Jesus. Happy are those who trust in Jesus. At ang inyong joy ay kanyang ikukumpleto. Thank you, Jesus. Bigyan mo kami joy, Jesus. Ang San Martin de Porres Church, ang Armor of Faith, ang community ni Brother Aldrin, ni Sister Karina, at ang Christ Family Prayer Group, at ang mga mahal namin sa buhay at mga kilala namin na kulang ng sigla at tuwa sa kanilang buhay. Give them, O Lord, O Jesus, the gift of your joy. Thank you, Jesus. Bishop, good evening po. Sige pa. Maganda yung sinabi ni Sister Jess na ang natutunan niya yung magrosaryo. Parehas kasi galing din ako sa Catholic school. Walang ginawa ang mother kundi turuan kami magrosaryo. Praise Jesus. Akala ko noon walang say yung ginagawa. Parang sige. Mechanical. Join lang kami, join, sige. Pero hindi pala, pagdating ko dito sa Maynila, ako na mag-isa. As in, yun lang ang tool ko na magdasal, magrosaryo, yung awa ng Diyos po, hindi po ko napariwara, Kasi kung hindi ko siguro ginamit yung na yun, yung pagrosaryo, malamang hindi ako ganito. Pero salamat sa Diyos talagang marami palang ang Diyos ang tinuturo sa atin dahil marami siyang plano para sa atin na maganda. Yun talagang yun yung talaga yung niya, yung pakay niya sa atin. Amen. Thank you po. Thank you, Lord. Yung message si Lord sa atin, para lumago tayo sa spiritual life natin,
ay kaya ibinigay niya sa atin sa 7 last words. Woman, behold your son. May reason si Lord bakit binigay niya sa atin ang ating mahal na ina. At isang paraan para malapit tayo sa ating mahal na ina, gumanda ang ating buhay, ay ang debosyon sa ating mahal na ina, ang higit sa lahat ang ating pagrosaryo. Kaya panawagan po sa atin ito na paigtingin pa natin ang pagrosaryo at ituro po natin sa mga tao. Kahit sa ngayon hindi pa nila maintindihan. Pero makikita nila, nakita ni Brother Adrian, sa kanyang buhay nakita niya, ginabayan siya ni Jesus pamagitan ng mahal na ina sa rosaryo. No? So ituro natin sa mga bata, sa mga hindi bata, ang beauty ng rosaryo. Ituro natin ulit. Ituro natin. Praise Jesus. Bishop, meron mo. po. Kasi mo itong isang sharing. Okay, yes. Hindi. Sabihin mo muna yung sasabihin mo. Hindi, kasi naalala ko lang, nung nakaraan, di ba, pag nasa public place ako, nagsasalita ako tungkol kay Lord, may suggestion tong anak kong dalaga. Sabi niya, mag-print out daw ako ng maliit na nakalagay si FPG every Wednesday, 7 p.m. Tapos yung password, ganun, sa mga kapwa ko Katoliko na nakakausap. Naisip ko, sabi ko, maganda. Bakit? Parang ikaw, Brother Aldrin, lalo ka na bibits kami mga printing ano pa dyan. Sister Emily, Bishop, yan, Brother John, Sister Nene, Armor of Faith, Ate Edith, na yung kahit maliit lang na ganun, kahit black and white, uy, nakakwentuhan natin tungkol sa Panginoon, bigyan natin, o baka gusto mo umatin, di ba? Kahit ganun lang po, parang sabi ko, okay yung idea po na yun, Nick, sabi ko kay Nicky. Yun lang po. Sige, Sister Emily, go. Ako, Mike, silang. Sige. Na kwento ko na sa iyo to, Sister G. Yung i-share ko lang konti dito. Bishop, alam mo, nainis na naman ako. Kasi iba ka makita mo yung post ko. Kasama ko Opo. yung kapatid ko nung nakaraan. Tapos nung nagkausap kami sa phone, ayun na naman, nililecture na naman ako, sabi ni ganyan. Doon daw sa church nila, pinag-aralan daw nila yung OFW. Sabi Oo. ko, ano yung OFW? Sabi niya, syempre, una, obedience, dapat nag-obey ka kay Lord, ganito, ganyan, ganyan. Ang haba. Tapos, F, faith, tapos W, worship. Dapat talaga worship mo siya, ganun. Sabi ko, parang sa inis ko ba, Bishop, napapasagot ako na, so nile-lecturean mo ko. Parang, Oo. ayan ang aking isa pang pinag-pray kay Lord, alisin yung inis ko ba, Opo. na hindi naman ako maka-quote sa kanya ng mga ano natin, pero kasi sarado yung tenga nila sarado yung isip nila Oo. makinig. Kaya Ganun ang po aking talaga. pinag-aaralan na lang yung ako ay makapagtempe. Kasi Okay para po. bang sabi ko, saya-saya natin, magkasama tayo nung Saturday, pagkatapos ganyan ka na naman ngayon. Sabi ko, Oo. meron mga oras na pwede Oo. natin siya pag-usapan. Pagka hindi naman dapat, ano lang, yung maging masaya lang tayo. Opo. Tama Sabi po ko yun. kasi ayaw mo mag-join sa amin eh. Mm-mm. Join ka sa amin para alam mo. Oh. Ayun. So, sabi ko, dito lang ako sa Christ family. Oh, praise Jesus, ha? Okay po. Oo. Tama lang po yun. Oh. Ako, naawa ako sa kanila dahil wala silang fullness of faith Pero wala talaga magawa dahil, di ba nakalagay, nabanggit natin yun sa 1 John 4:6. Nahaluan sila ng spirit of error. Sinabi ng 1 John 4:6, paano nyo malaman kung nasa spirit of truth kayo o nasa spirit of error? Sabi ni St. John, yung nakikinig at sumusunod sa amin nasa spirit of truth. Yung hindi sumusunod at nakikinig sa amin ay nasa spirit of error. Kaya itong mga taong ito, ay ako naawa dyan kasi nahaluan sila ng spirit of error. Kaya, Paano mo makokorek yung error na yun? ano po yan, grace ng God yan. Mga Kamatayan iba, na, namatay na sila, wala Mga iba, parang mga sa stage, yung mga protestante naging katoliko, praise God. Yung mga iba, hindi, hanggang mamatay na sila. Kasi nahawakan na sila ng spirit of error. Wala akong magagawa doon.
Kaya sabi ni Mama Mary, di ba? Pray the rosary, ine-exorcise. Kaya ginagawa ng mga ibang Filipino priest sa atin, ine-exorcise yung mga ganyang tao. Kasi under sila spirit of error. Nahaluan yung kanilang pananampalataya ng spirit of error. On our part, tama po yung prayer niya, mawala sa atin yung asar galit, no? Although natural yan, no? Pero natural po yan, no? Pero kung dati ganyan din po ako, pero ngayon, awa ang umiiral sa akin, awa. No? At pinagdadasal ko sila kay Mama Mary. Mama Mary, kasi anak mo yan, Mama Mary. Hindi mo pabayaan niya, mga anak mo yan eh. So, mas concerned sila kaysa sa akin, no? Alisin mo, Mama Mary, spirit of error nila. You crush Satan under your feet. No? Sinabi ng Genesis yan, no? 3:15, there will be enmity between you and the woman. Kaya Mama Mary, you crush the feet of Satan. No? Other than that, wala na po akong magagawa. So, gano'n po. Awa rin daw siya sa akin, Bishop. Gano'n lang yan. Ipagdasal lang natin. Na sana bago siya mamatay, maliwanagan ng husto. Praise Jesus. Praise Jesus. Gano'n. The end is near. Praise Jesus. Final blessing po, Bishop. Sige, pagdasal po natin ang bawat isa, no? Lalo may mga sakit at may mga problema sa ngayon, mga depressed, may anxiety, may mga concerns, no? Si Brother John, Brother Aldrin, Sister Edith, Sister Emily, Sister Jessica, Sister Nene, ang Armor of Faith, ang San Martin de Porres Church, community ni Brother Aldrin at Sister Karina. At Christ Family Prayer Group, nagkapasalamat kami, Lord, sa grace na ito, na na-meet ka namin, Amili, sa aming mga sharing. Maraming salamat din po at ang iyong presensya sa San Martin de Porres Church sa pamamagitan ng imahe ng Santo Niño. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise Jesus. Thank you. Thank you, Bishop. Thank you, Sister Sister Emily. Thank you. Night and Bye. God bless po. Bye-bye, brother. Kasi sa Karina. Apo nyo. Thank you. Yung apo. Praise Jesus. Thank you. Thank you po. God bless po. God bless. God bless po. Good night. Good night. Good night.